another Daily Hope from Pastor Rick Warren, September 20, 2023. At pinamagatan po itong When Hope is Lost, Believe God's Promise. Ang ating pong verse ay matatagpuan sa Hebrew 11:17 to 18. Babasahin ko po sa The Living Bible. Sabi po dito, while God was testing him, Abraham still trusted in God and His promises. And so, he offered up his son Isaac and was ready to slay him on the altar of sacrifice. Yes, to slay even Isaac, through whom God had promised to give Abraham a whole nation of descendants. Sa buhay natin, no, have we ever felt our hope died? O naramdaman na ba natin na nawawala na tayo ng pag-asa? Ako, madalas kong nararamdaman yon, lalo na kapag yung kasusweldo pa lang pero wala na, naibayad na sa mga utang yung pera. So yun, nararamdaman ko yung ano pa ba yung susunod. Alam niyo yung makikita mo na namamatay na yung pag-asa mo o nawawalan ka na ng pag-asa kapag sinasabi mo sa sarili mo na wala na to, hindi na mangyayari. For example, sasabihin mo kung single ka, hindi na ako mag-aasawa, hindi na ako makakakuha ng magandang trabaho, o hindi na ako magkakaanak, o hindi na ako yayaman, wala na, ganito na lang. So, ibig sabihin nun talaga, wala na, patay na yung patay na yung pag-asa mo, wala ka ng pag-asa. Pero dito sa binasa natin, makikita natin na hindi tayo nag-iisa kasi si Abraham din, na ramdaman niya to o na encounter niya itong ganitong sitwasyon sa kanyang buhay. Pero tinagurian siyang one of the greatest hero of faith sa Bible. Na naranasan niya din pala ito. Dun sa Romans 14:8, sabi dito, Abraham, when hope was dead within him, went on hoping in faith, believing that he would become the father of many nations. He relied on the word of God, which definitely referred to your descendants. Ito yung J.B. Phillips version. At makikita natin doon, ano nga ba ang gagawin natin pagka nawawala na tayo ng pag-asa at ready na tayong mag-give up. Syempre, we have to rely on God's promises. Ano pa ba ang mapaghahawakan natin kung hindi ang salita ng Diyos? Bilang mga Kristiyano, ano pa ba ang panghahawakan natin kundi yung promises ng Panginoon sa buhay natin? For us to become a person of faith, we need the Word of God in us. Pansinin natin dito sa Bible, sinabi na si Abraham ay nag-rely sa Word ng Panginoon. Abraham relied on God's Word. Nothing more is reliable than God's Word. Totoo naman na wala naman tayong ibang mapanghahawakang salita kundi ang salita lamang ng Diyos. Ano pa ba yung mapanghahawakan nating salita? Salita ng kaibigan natin, ng mga magulang natin. We have all limitations, diba? Even nga yung salita din natin mismo sa sarili natin, hindi rin natin mapanghahawakan yun. So, minsan nga sinasabi ko sa mga anak ko, tandaan nyo, ako pag sinabi ko. Pero nagdududa rin ako sa sinabi ko. Talaga ba? Gagawin ko ba yun? Di ba? So, ang mapanghahawakan lang natin is yung salita ng Diyos na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng Biblia. At ito, napakaganda nung binasa nating talata kanina doon sa Hebrew 11 verse 17 to 18. Makikita natin dito na yung ibinigay ni Lord na anak kay Abraham, hiningi niya pa rin para ialay sa kanya. Pero si Abraham nag-rely pa rin doon sa salita ng Diyos na
ang pangako ng Diyos gagawin niyang father of many nations si si Abraham. So, ang tagal na naghintay ni Sarah and Abraham para magkaroon sila ng anak, and then iaas lang ni Lord ito para i-sacrifice. Pero umindi ba si Abraham? Hindi. Hindi nga siya nagpanik. Ito yung makikita natin na tatlong response ni Abraham in faith. Una, Abraham believed God could raise his son from the dead. Hebrew 11:19. I-raise up na Lord ang anak niya kahit na mamatay pa ito. Una 'yon, Pangalawa, Abraham told his servant, "We'll be back. Babalik kami." Hindi niya sasabihin, "Hindi, babalik ako." 'Di ba? Parang nag-ano talaga siya na babalik kami. Mag-aalay lang kami doon, then babalik kami. Kasama niya ang kanyang anak na ihahandog niya sa Panginoon doon sa Mount Sinai. 'Di ba? Tapos yun ay makikita natin sa Genesis 22 verse 5. And then pangatlo, tinanong ni Isaac si Abraham, "Where is the lamb we will sacrifice?" Nasaan na yung lamb na isa-sacrifice natin? Sabi ni Abraham, "The Lord will provide." Alam mo yung alam na alam ni Abraham yung isasagot niya sa kanyang anak na the Lord will provide, 'di ba? Doon sa Genesis 22 verse 28, "In the mountain of the Lord there will always be a provision." Kaya God will make a way when there seems to be no way. Abraham believed the promise of God. He knew God would either spare his son or resurrect him. Alam na alam niya na i-spare ni Lord or i-resurrect niya yung kanyang i-resurrect ng Panginoon yung kanyang anak. When all hope seems lost, put our hope in God. Kung wala na, sa tingin mo wala ng pag-asa, ilagay natin yung ating pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, Diyos na nag-aayos ng lahat ng buhay. Sabi nga doon sa Romans 5 verse 12 sa New Living Translation, "And this hope will not lead to disappointment, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our heart with love." Diba? Alam ng Panginoon na hindi niya hahayaan yung kanyang mga anak na mapahamak or ma-disappoint, dahil alam niya yung perfect timing sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. So kung wala ng pag-asa, sa tingin mo, ang buhay mo ay wala ng pag-asa, put your hope in the Lord. Everything will be okay. Everything will be fine. Kaya kinakausap kita right now. Ikaw na nakikinig ngayon, magtiwala ka sa Diyos. Magiging maayos ang lahat dahil alam niya ang plano niya para sa iyo. Diba? Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yung pangakong yun, binigay yun ng Panginoon sa mga Israelites nung naandoon sila sa Babylon, na parang wala na silang pag-asa dahil sila ay mga slaves. Pero ibinigay ng Panginoon yung pangakong yun. Kung naibigay ng Panginoon yung pangakong yun sa mga Israelites sa gitna ng kanilang paghihirap, kaya niyang gawin din yun sa gitna ng iyong paghihirap sa oras na ito. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, magtiwala ka sa Panginoon. I would like to pray for you. In the name of Jesus, Lord, we come to you, Lord, Father God. At naniniwala ako, O Diyos, that you will raise up, Lord God, every situation that we have. Even if it is sickness, in the name of Jesus, there will be healing. If it is financial difficulties, you will raise up, Lord God, your
finances to provide everything that we need. Lord, we will trust in you. If it is relationship, Lord God, ikaw ang pinagkakatiwalaan namin. Maraming salamat po. Iniaasa po namin ang lahat ng ito sa iyo. Purihin ka, O Diyos. We give you all the glory, all the praises and the honor. In Jesus' mighty name. Amen.